Good morning po sa bawat isa. At tayo po ay tumayong lahat. Tayo magbigay ng papuri, pasasalamat sa ating nag-iisang tunay na Diyos. Amen? Let us pray. Panginoon Diyos, sa makapangyarihan, kami po ay lumulunod sa iyo sa oras sa iyo ang nangyayang namin ng iyong banal na Espiritu to fill this place, Lord. Give us, Lord, your mercy, Lord Jesus. Pangalahan mo, gawain ito, Panginoon Jesus. As we praise you, Lord, we keep on lifting your name, Lord, on high. Thank you, Jesus. Salamat po. Kami po ay magpapasako. Kami po ay patuloy na magpupuri, Panginoon, sa iyong harapan sa pangalan ng Jesus. Amen. Our call to worship reading for today is taken from the book of Psalm 66 verse 1 and 2. Make a joyful shout to God. All the earth sing out the honor of His name. Make His praise glorious. Amen. Let everything that has breath Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Let everything that has breath Praise the Lord! praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley. Praise on the mountain. A praise when I'm sure.
ang aming Diyos na nanatiling tapat sa lahat ng panahon. Amen. Lord, inaangkin po namin na malaya ang pagkilos sa buhay ng mga iyong mga anak o Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Siya nga po ang Diyos, wala nang makatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo
Pray, Father, we thank you, O Lord. We glorify your name. Patuloy namin kayong kinikilala na kayo ang Diyos na naghahari. Amen, Lord Jesus. At sa iyo, Panginoon, ay wala pong imposible, Yes, Panginoon. Lord. Bago pa man nangyari ang lahat, ay naroon ka na. At sa oras, Panginoon, na ito, kami po ay namamagitan para sa aming bayan. Lalo na, Panginoon, doon sa area, Panginoon, sa northern part na nasalanta ng mga nakaraang bagyo. At ngayon naman po sa area ng Bicol, ng Eastern Visayas, O Lord, na nakaamba, Panginoon, ang bagyong Pipito. Dalangin namin na humina po ang bagyo. Dalangin namin na hindi na po ito makapaminsala pa, O Diyos, lalo na ng buhay. Panginoon, sa iyo po kami ay magtitiwala, O Diyos, na maging ang mga tao, Panginoon, na kailangan po mag-responde, O Diyos, ay ingatan ninyo, Panginoon. Patuloy namin hinihiling ang iyong awang kabag para sa bansang Pilipinas, lalo na sa sunod-sunod na kalamidad. Patuloy din po kami sa iyong humihiling na pagkilos para sa kapayapaan sa Middle East. Dalangin namin, Panginoon, na ang sigalot ay tutupanan, maging, Panginoon, sa Eastern Europe, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang siyang magbigay ng kapayapaan, Panginoon. Sa oras din, Panginoon, na ito, tinataas ang ilang mga kapatiran. Yes, Lord. Dinadalangin, Panginoon, ang pagbalik ng Ate Mila dito sa Taiwan na maging safe yung kanyang travel, yung kanyang life. Panginoon, ang mga kapatid, Panginoon, na ngayon ay naghahanap ng job opportunities, ng job offers, O Lord, o paglilipatan, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang magkaloob, Panginoon, magbukas ng mga pintuan, O Diyos. Sa iyo po, Panginoon, patuloy kaming magtitiwala, Panginoon, at hiling din, Panginoon, as we worship you this morning, patuloy kayo, Panginoon, ang magbigay ng iyong pong biyaya. Mangusap po nawa ang iyong banal na Espiritu, sumaamin nawa ang iyong presensya, at patuloy ka maitaas sa aming kalamitan. Sa panalangin po ng bawat isa, Panginoon, sa panalangin namin para sa aming mahal sa buhay, sa panalangin namin, Panginoon, para sa aming bayan, at sa lahat, Panginoon, ng mga panalangin hindi maibanggit. Dalangin, Panginoon, na ang pananalig at pananampalataya ay maituon sa iyo, na naghahawak, Panginoon, ng kinabukasan, na nakakaalam ng lahat ng mabuti para sa iyo. Sa iyo po kami nagpapasakop sa pangalan po ni Jesus. Amen. Our scripture reading for today is taken from the book of Esther, chapter 8, verses 7 to 14. Then King Xerxes said to Queen Esther and Mordecai, the Jew, I have given Esther the property of Haman, and he has been paid on the pole because he tried to destroy the Jews. Now go ahead and send a message to the Jews in the king's name, telling them whatever you want, and seal it with the king's signet ring. But remember that whatever has already been written in the king's name and sealed with his signet ring can never be revoked. So on June 25th, the king's secretaries were summoned, and the decree
and a decree was printed exactly as Mordecai dictated. It was sent to the Jews and to the highest officers, the governors, and the nobles of all the 127 provinces stretching from India till Ethiopia. The decree was written in the scripts and languages of all the peoples of the empire, including that of the Jews. The decree was written in the name king of Xerxes and sealed with the king's sign ring. Mordecai sends the dispatches by street messengers, who rode fast horses, specially bred for the king's service. The king decree gave the Jews in every city authority to unite to defend their lives. They were allowed to kill, slaughter, and annihilate anyone of any nationality of provinces who might attack them or their children and wives, and to take the property of their enemies. The date chosen for these events throughout all the provinces of King Xerxes was March 7 of the next year. A copy of this decree was to be issued as law in every province and proclaimed to all peoples, so that the Jews would be ready to take revenge on their enemies on the appointed day. So urged on by king's command, the messengers rode out swiftly on fast horses bred for the king's service. The same decree was also proclaimed in the horses of Susa. This is the word of God. Okay, good morning po. Sa maulang umaga, ay tayo po ay magpapatuloy sa aklat ng Esther. Nadako po tayo sa part 6, our second to the last sa pag-aaral sa Book of Esther. No? Ito po yung panahon na kung saan ay tinatawag nilang table turning. No? Yung nabago ang panahon. Okay. Sa Esther po, ito pong panahon na ito po yung panahon na kung saan ang mga Hudyo ay marami na ang nakauwi, no? At mayroon pa rin natitira doon sa pagka-exile nila. The words of Jeremiah 29:11, sabi dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Yan po ay isinulat ng Prophet Jeremiah para sa mga taga-Juda na na-exile or who had been captured ng mga Babylonians. No? Kaya po, minsan, titinan mo natin, mga hindi naman tayo captured. We are quoting this text. No? Pero, in a way, lahat naman tayo ay captured. At dayuhan dito sa mundo. Pero itong Jeremiah 29:11 is specifically isinulat po yan sa mga na-exile doon sa Babylon. No? Sila ay na-exile from their homeland. And they were meant to encourage them so they would not forget the Lord. And they should remember na ang Diyos mismo ang magre-restore sa kanila. Okay? So, yun po yung context ko ng Jeremiah 29:11. Ang sabi nila, isa sa pinakasikat na verses sa Christianity. But, yung context po niyan, ay sila po ay dating malaya, dating maunlad, dahil sa kanilang pagiging rebelde sa Panginoon, God allows na yung
Judah ay ma-captured ng Babylon at madala sila sa Babylon. Okay, so yung word na yan ay ipinagkaloob doon sa mga naging alipin, naging nahuli doon sa Babylon. No? And then, afterwards, yung Babylon, yung empire ng Babylon ay bumagsak at ang pumalit naman ay yung Persian Empire na kung saan naroon naman nabubuhay sila Esther, sila Mordecai, sila Haman. So during the time of Esther, marami pa yung Hudyo ang nakakalat sa buong mundo. Sila po ay nagkalat due to the invasion by different foreign nations. No? At naging exile po sila. So yung mga Hudyo rito na pag-usapan natin, sila po ay wala doon sa kanilang lugar. At minsan, pagka wala ka doon sa tinubuang lupa mo, at naghihirap ka, no? Maaaring ang feeling mo ay iniwanan ka na rin ng Diyos. Diba siyempre kung ikaw ay nag-ibang bayan, tapos nung nag-ibang bayan ka, naging times 2, naging times 4 yung kabuhayan mo. Nung nasa Pilipinas ka. Magkaiba po yun, no? Magkaiba po yung istorya ng OFW na dahil sa paghihirap sa Pilipinas ay umalis at nag-ibang bayan. Sabi sa news, no? Ngayong buwan na ito, o noong October, 3.4 billion US dollars ang nilimit ng mga OFW sa Pilipinas. Tinitingnan ito ng marami na good news. Pero sa likod ng balita na yan ay ilang kayang pamilya ang sira. Ilang kayang relasyon ang may problema. Ilang mga anak ang naghahanap sa kanilang magulang. Yun ang isang katotohanan sa atin bilang mga migrante. No? So in a way, yung istorya ni Esther ay maaaring makarelate tayo. No? That God still had plans for His people. God has still planned for His people so that His people could have hope na meron siyang plan of redemption sa kanyang mga anak. At balikan ko lamang po yung binasa, babasahin ko naman siya sa NIV, no? Kanina ay sa Living Translation. So King Xerxes replied to Queen Esther and to Mordecai the Jew, because Haman attacked the Jew, I have given his estate to Esther, and they have hung him on the gallows. Now write another decree in the king's name in behalf of the Jews as seemed best to you, and seal it with the king's signet ring, for no document reading the king's name and sealed with this ring can be removed. Now dito po, makikita pa rin muna natin ang katotohanan talaga. No? Kaya ito po ay maaaring matuto tayo, no? Lalo na sa Pilipinas, iba ang legislative, iba ang executive. Maunawaan po natin yan. May mga kanya-kanyang branches. No? Bagamat dito, ang gagawa ng batas ay sila Mordecai at yung signet ring lang ng hari ang ilalagay. Gaano ka-importante yan. May mga pagkakataon na yung gumagawa ng batas, they do it to help yung kanilang mga self-interest. At minsan ay nagiging malupit. Sabi dito, at once the royal secretaries were summoned on the 23rd of the third month, the month of Sivan. They wrote out all Mordecai's orders to the Jews and to the satraps, governors, and nobles
of the 127 provinces spreading from India to Kush. Okay, no? So, dito po, makikita natin yan because Queen Esther found favor in King Xerxes' eyes. He granted her anything she wanted to, so she, di ba? Now, tayo po, pagka tayo po ay nananalangin ng favor from God, parang ganyan po yan. No? Once, iba yung panalangin na hinihingi lang natin yung ating needs. Dahil, yan ang tinuro ng Panginoon, no? Hihingi natin yung ating needs. Pero may mga pagkakataon, mababasa tayo sa Biblia, na ang Diyos ay nagbibigay ng favor at may mga mananampalataya na humihingi ng favor from God. Now, favor ay grace. And grace ay unmerited favor. Wala kang ginawa, walang dahilan para kapagpalain, pero pinagpapala ka ng Diyos. No? At yun po ay napakahirap minsan isipin. Minsan lumalapit ka sa Diyos, alam mo yung lahat ng pagkakamali mo, pero dumarating yung favor ng God. Dumarating yung pagkilos ng Lord. Sabi doon sa Romans, the goodness of the Lord leads us to repentance. So yung goodness o yung favor ng Lord should help us na patuloy pong lumapit sa Panginoon. No? So, He granted her anything she wanted, and so she pleaded for the lives of her people and her family. So Xerxes granted her and Mordecai permission to write another law in favor of the Jews. At si Haman, yung kanyang corrupt plan na to annihilate the Jewish people would not succeed. No, hindi magtatagumpay yung plano ni Haman na patayin ang lahat ng Hudyo. Bagkus ang lahat ng ito ay nabaliktad. Sabi dito, Mordecai wrote in the name of King Xerxes, sealed the dispatches with the king, signed it, and sent them by mounted warriors who rode fast horses, especially bred for the king. The king's edict granted the Jews in every city the right to assemble and to protect themselves, to destroy, kill, and annihilate any armed force of any nationality or province that might attack them and their women and children, and not to plunder the property of their enemies. No? So kakaiba po ang nangyari, no? Makikita pa rin natin na nag-appoint ang mga na-appoint, no? That they appointed for the Jews to do this in all the provinces of King Xerxes was the 13th day of the 12th month of the month of Adar. At yung copy ng text na yun ay pinadala na nga, no? Now, yun po ay, no, maaaring sa iba, ito po ay nakakagulat na, na sulat. Maaaring sabihin, di ba, ang vengeance ay galing sa Diyos, di ba? Bakit sila naghanap ng vengeance? Anyway, naisulat. Alam niyo po ang kagandahan sa Biblia pag binasa po natin. Ang Biblia ay hindi siya nagtatago. Hindi niya tinatago yung ating kahinaan, hindi niya tinatago yung mga excesses ng tao. Hindi niya tinago yung pagbagsak ng pinakamahusay na hari. Hindi niya tinago yung pagbagsak ng pinakamalakas na tao. Kundi pinapakita niya, sinisiwalat niya yung narratives, whether pros and cons, at ang lahat ng yon ay dapat nagtuturo sa atin pabalik sa Diyos. Pabalik sa Diyos. That God is working in every situation. God was working in that situation, placing Esther in a royal position where she could influence the king.
Now, isa sa mga character ng Panginoon, no, yung kanyang, o yung isang kakayanan ng Panginoon, yung prevenient. No? At pag sinabi prevenient, medyo, ang ibig sabihin lang yun ay ganito. Bago pa mangyari ang isang bagay, dahil ang Diyos ay eternal, naroon na siya. Bago pa mangyari ang isang bagay, may solusyon na siya. Bago pa mangyari ang isang bagay, nagplano ka na lahat, naunahan ka na niya. Handa yung kanyang kabay, kung ikaw man ay pipilit ng mali, ay naroon siya para sa uwing ka. At yun po yung isa sa aspeto ng grace ng Lord. At na kung saan bumabalik tayo na wala ang control talaga sa atin. At kung tayo po ay manunumbalik lang sa Panginoon, magpapasako sa kanyang kalooban, nakikita natin that everything would return around. Tingnan po natin, no? Nangyari po dito, now remember, bago po mangyari ito, nagkaroon muna sila ng pananalangin, pag-aayuno, paghingi ng tulong sa Diyos. Bago pumilos si Esther, humingi sila o nag-ayuno sila, si Esther, si Mordecai, at ang lahat ng Hudyo na nakakaalam ng sitwasyon. May nangyayari sa pananalangin, may nangyayari sa pag-aayuno. Okay. So he worked all these things together so that the Jew would not be destroyed. Ano yung mga pangyayari? Naiwan si Mordecai sa Susa na dapat sana lahat ng Hudyo ay bumalik na doon sa Israel. Pero hindi siya nakabalik, hindi sinabi kung bakit. Pero yung katotohanan, hindi siya nakabalik. No? Pangalawa, ano man yung kadahilanan, kung namatay man o nawala yung magulang nitong si Esther, ang maalam natin, si Mordecai ang nag-alaga kay Esther. At pinalaki niya si Esther sa kaparaanan ng pagiging Hudyo, pero tinuruan niya si Esther na huwag sabihin na siya ay Hudyo. Pwede ka palang hindi maingay na ikaw ay mananampalataya, pero namumuhay kang mananampalataya. Yes, Esther, no? And then, at the proper time, at the right time, meron pong isang reyna na hindi sumunod sa hari. At dahil hindi sumunod sa hari, nagpahanap ng kapalit ang hari. At ang kapalit ay si Esther. Hindi nila alam noong panahon na yan na magkakaroon ng isang pangalim. Ano yung pangalim na yun? Papatayin ang lahat ng Hudyo. Pero bago nangyari yun, ang isa pang nangyari ay naging hero si Mordecai. Naisulat yung pangalan niya at may isang gabi na hindi makatulog yung hari at nagbasa ng mga records at nabasa niya si Mordecai at nalaman niya na wala pang ginawang pagkilala o award na natanggap ito si Mordecai. Kaya mga kapatid, yung mga delayed award ng Lord, Lord, nagtalim mo ko ng ganito, Lord, gumawa ko ng ganito. May timing ang Lord. Amen. Yun yung kanyang yung prevenient, yung alam niya yung tamang panahon. Kung nadidelay man yung pagkilala sa'yo, kung nadidelay man yung reward, dahil meron siyang plano at meron siyang timing. Tamang timing. Nakuha natin, no? Tapos yung hindi pagiging vocal
ni Esther sa kanyang faith ay meron din dahilan. Di ba? Kaya dito po nagpapakita na ang Diyos ay kumikilos sa kaparaanan na kung saan yung individuality natin ay magagamit niya. No? Magagamit niya yun. Yung pagiging magingay, Esther, nagamit niya. Yung pagiging niyang masunurin kung paano siya hinubog at paano naging magulang si Mordecai kay Esther. So, yung dugtong-dugtong na yon, na yung maze na yon, ay makikita mo natin dito. No? Sila nga, nung nalaman nila yung problema, nalaman nila yung banta, nalaman nila na silang lahat ay ipapapatay, hindi sila tumangi sa tao, tumangi sila sa Diyos. At ano po ang nangyari? Tingnan mo natin, ha? Sorry. And answers to prayers. And new law. Maganda yung pagkakasain dito, no? Lalo na sa 9. No? Sabi dito, a new law. Now write another decree in the king's name in behalf of the Jews as seemed best to you, and seal it with the king's sign of ring. For a document written in the king's name and sealed with ring can be revoked. Ano yung answered sa prayer? A new law. Isang batas. Alam niyo po, kaya napaka-importante na tayo po ay nananalangin para sa mga gumagawa ng batas natin. No? Napaka-importante po yun. Nananalangin tayo. Minsan akala natin ang presidente ang gumagawa ng batas. Hindi yun. Akala natin yung 10 years na passport ay presidente. Hindi yun. Kongreso, Senate, tapos inaprubahan ng presidente. Yung universal health, alam niyo po, ipanalangin mo natin to. No? Tayo po ay meron, ang Pilipinas po ay meron ng universal health law na yung aim nung gumawa ng batas ay parang katulad ng NHI dito sa Taiwan. Alam ko po yan, person, kasi nakausap ko yung gumawa ng batas. Pero, syempre, dahil sa capacity ng ating bayan, tapos yung bureaucracy, kasi kahit maipasa yun, may gagawa pa ng tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulation. Kahit na maganda yung nabatas, mababago pa rin sa Implementing Rules and Regulation. Kaya mga kapatid, no, napaka-importante na ipinapanalangin natin lahat ng mga tao o yung branches ng government. No? Yung legislative, judiciary, at executive. Why? Kasi pag mali ang batas, ma-empower ang executive na gumawa ng mali. At ang judiciary walang magagawa dahil batas. Okay. And new law, no? Dahil sa sila'y nanalangin, isang batas ang nalikha. And then dahil doon, nagkaroon sila ng new spirit or na-embolden sila. Lumakas yung kanilang sarili. Sabi ko, in every province and in every city, wherever the edict of the king went, there was joy and gladness among the Jews, with feasting and celebrating. Now remember, sila ay, no, ilang araw lamang sila ay nananalangin, nag-aayuno, umiiyak. Pero after the Lord answered their prayers, by changing the law, many people of other nationalities became Jews because fear of the Jews had seized them. Now, ito,
Nakita ho natin doon, no? And many people of other nationalities became what? Jews. Now, remember, pagka binasa natin sa Acts chapter 2, doon sa Acts chapter 2, noong ibinaba ang banal na Espiritu, may mga Persian na kasama. May mga Iranian na kasama doon sa Acts chapter 2 na napuspos din ang banal na Espiritu at kasama doon sa First Church. At napaka-importante yun, no? At ito rin, yung sentence na yun ay isa rin sa danger ng isang tinatawag na conversion dahil sa influence. Diyan natin makikita bakit noong panahon before 300 AD, from 100 to 200 AD, ang Christianity ay rapidly growing even in times of persecution. Pero noong naging Christian si Emperor Constantine, marami ang nagpa-convert, not because of true conversion, maraming nagpa-convert because of opportunities na ibinibigay sa mga quote-and-quote Christians. Ako natin, kaya minsan may makikita kayo, payag ka ba na ang Biblia ay ipagputos sa eskwelahan na basahin ng lahat ng Pilipino? At syempre, sabi ng mga Kristiyano, yes, payag kami. Pero what if i-turn natin yung table at other beliefs ang maghari, papayag din ba kayo na yung mga anak ninyo ay magbasa ng Quran or iba? Diba? Hindi ko po sasagutin ang ibibigay ko lang yung tanong sa inyo. So what if, kung ikaw ay nasang bayan na ang Christianity ay minority, papayag ka ba na yung mga anak mo ay gano'n din? Now, dito, tingnan mo natin, balik tayo. So, dahil doon, no, na iba mula sa malungkot hanggang sa pagsasaya. Why? Because God answered prayer, di ba? Dahil nag-fast, nag-mourn before God, sila Esther, Mordecai, at Jude, at ang mga Hudyo. At tinulong na ng Diyos ang kanilang panalangin. Now, tingnan mo natin. Now, mula sa pagiging defeated sana, no? Naging triumphant sila, no? Hindi po yan Trump, triumphant sila. Triumph instead of defeat. Na yung ano po yan, bago mangyari yun. Na triumph instead of defeat. Nung nililibyo ko siya, parang siya gustong baguhin. Winning instead of defeat. Triumph instead of defeat. Tingnan mo natin. Ano yung ganda nitong verse 1 ng chapter 9? On this day, the enemies of the Jews had hoped to overpower them, but now the tables were turned and the Jews got their upper hand over those who hated them. But now the tables were turned. Ang pag tayo talaga po, isa po yun sa ano natin, sa pag tayo po ay lumalapit sa Diyos, humihingi ng awa sa God, it is asking God for a table-turning experience. Lord, i-turn mo yung table. Pagka humihingi tayo ng favor from God, inaas natin hindi lamang yung ating needs, but
yung gravity ng kanyang pagpapala. At ito makikita natin. Ang hiningi lang naman nila ay maligtas. Na hindi sila mapapatay. Pero paano ginawa ng Lord sa kanila? He turned the table. He turned the table. At ito po, pagka binabasa mo natin at makikita mo natin yung istorya nun, at i-reflect natin yung istorya natin, araw na lamang ang binibilang, mamamatay na sila eh. At tayo naman hindi ganun siguro, no? Ang ibig sabihin nito, God has the power to turn the table for our favor. Pag tayo ay malilipulot, pag tayo ay hihingi ng tulong, minsan akala natin wala ng pag-asa yung sitwasyon. Minsan akala natin, grabe na. Pero pagka yung favor ng Lord ay kumilos, God has power to turn the table. Amen. Ano ba nangyari? Instead of hatred, there was fear. The Jews assembled in their cities, in all the provinces of King Xerxes, to attack those seeking their destruction. No one could stand against them, because the people of all the other nationalities were afraid of them. No, dati, galit na sa kanila, hinihintay na lang yung day na ma-execute yung batas. No? Tinatarget na nila, ito may kapitbahay ang Hudyo, ito may kapitbahay. And then, turn yung table. No? Na-turn yung table. Kaya nga po, totoo na sinasabi ng kasulatan na huwag mong ipahiganti yung sarili mo. Diba? Kasi yung vengeance ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang hayaan mong kumilos para sa iyo. Kasi paano kung ang ginawa nila ay nakipaglaban sila, pwede sila makipaglaban noon. Di ba? Pero anong ginawa nila? Nag-fasting sila, nanalangin, they seek yung face ng Lord, at tinurn ng Lord yung situation. Mga kapatid, may kapangyarihan ng Diyos na i-turn yung aming situation. Amen. Pag mo sabihin ako, wala nang pag-asa, itong anak ko, di ba? O itong asawa ko, ganito. O itong sitwasyon ko, Lord, wala na akong pag-asa. No? May Diyos tayo, may pag-asa tayo. May Diyos tayo na kayang i-turn yung situation natin from gloom to glory. At naman, yung pananampalataya po natin, patuloy pong maituon, hindi sa kakayanan natin, hindi sa gawa natin. At higit sa lahat, no, huwag po nating ihingi ng awa sa tao ang ating situation. Yung po yung makikita natin kay Queen Esther. Diba? Meron siyang position, meron siyang relationship sa king, pero hindi niya ginamit yun maliban sa pagkatapos silang magkayuno. Di ba? Pero hindi pa rin siya nagpakaawa sa hari, hindi siya nagsubok, ito naman kung si Haman, grabe naman yan. Hindi niya ginawa yun. Di ba? Nakiusap siya sa Diyos. Hindi siya nakiusap sa asawa niya. Diba? And the Lord turned their defeat into triumph. And instead of hatred, there was fear. At ito po yung mga kapapamanan na panghawakan natin. God will never abandon His children. God
will not abandon us. Kung ang tingin man natin, dumaan man tayo sa situation na parang imposible, God will not abandon us. God will not abandon us. May mga pagkakataon talaga, no? Na akala mo ay wala nang pag-asa. May mga pagkakataon na maaaring dumarang ka sa buhay na maibebenta mo na ang lahat. Kung nagpapaaral ka sa anak, kasi wala nang makapagpautang, maibebenta mo na yung lahat. May nangyari yan sa amin nung kami ay nasa corporate passion. Yung tatay ay na-stroke. Ang nanay na lamang nag-work, no? So, naglalabada siya, at may pinapasukan, nagtitinda, lahat na maaaring nagtitinda. No? Damit, tapos pag Sabado, magdadala ng nilutong pagkain sa construction site. Pero, anim kami magkakapatid at lahat nag-aaral. Pero, ang matatandaan natin, nananalangin. God will not abandon His people. Yes, palalakarin tayo sa panahon na akala natin wala na. Pero sa panahon na wala na tayong lakas, doon natin mararanasan ang kalakasan na ibinibigay ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, no? Tingnan mo natin to. Sabi dito sa Psalms 121 verse 4, Indeed, He who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Kung kapatid, tayo ito'y mananampalataya. Kasama lang tayo doon sa seeds. No? Kasama lang tayo doon, nakadugtong na tayo. No? We are grafted in. Kasama na tayo sa New Covenant. And God is watching us. And Jesus promised us not to leave us, nor forsake us. He wants us to issue. Second, He punishes their oppressors, defending the fatherless and the oppressed, in order that man who is of the earth may verify no more. Ang Diyos ang nagpapanish ng mga oppressor. Tingnan mo natin sa Romans 8, verse 22 to 28. As Christians, as believers, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth, right up to the present time. Not only so, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoptions as sons, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what he already has? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Pinagpatuloy natin, in the same way, the Spirit helped us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Now, tingnan mo natin, maaaring ang binabasa lang natin sa part na yan ay, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Now, wait, bago natin basahin yun at ano, tingnan mo natin, merong groaning, merong weeping. O ibig sabihin,
Sa gitna ng ating mga pag-iyak, sa gitna ng ating mga paghihirap, sa gitna ng mga pagsubok natin dinaraanan, God is working for the good. Amen. At ganyan nga po tayo dahil tayo po ay master. Nung bata kami, sinasama kami ng kapatid namin na kumuha ng fine arts, no? Kasama kami doon sa mga magpipensya, magagano. Sabi na, pasya tayo sa luneta. Eh pala, mag-drawing siya sa luneta. Kailangan lang mo niya ng kasama at nag-drawing, tapos may mga kasama sila. Sa umpisa, hindi namin naintindihan yung ginagawa. Ginagawa lang yung pangit. Pero pag natapos na makikita mo, maganda pala. Ang Panginoon ay ginawa tayong masterpiece. Habang ginagawa tayo, ang makikita natin ay pangit. Yung mga guhit, mga parang hindi magkakatugma. Pero but wait, ang aim niya is for our good. Ang plano niya is to give us hope and future. Pero habang ginagawa niya yon, meron tayong mga pangit na mararanasan na akala talaga natin ay pangit, pero paghahanda. Si Joseph, inihanda ng Diyos na manguna at i-manage ang Egypt. Inihanda siya doon sa bahay ni Potiphar. Bilang slave, bilang kasambahay. Pero bago nangyari yon, siya ay pinagbili muna ng kanyang mga kapatid. Matatandaan mo natin. Pangit yung binulpi siya, binenta siya. Pangit yung karanasan na yun. Paano natin sasabihin God is working for our good? Kasi tayo nga po, dahil ng sinabi ko, ang Diyos, yung prevenient, bago pa nangyari sa bagay, naroon na ang Diyos. Siya yung eternal. Hindi siya nakakulong sa ating time. Hindi siya nakakulong sa ating timetable. Hindi siya namumuhay sa oras ng tao. Siya ay eternal. Nakikita niya na kakailanganin ni Joseph na mapunta sa bahay ni Potiphar dahil kailangan niyang matutunan ang pag-manage ng resources. Kaya nga po mga kapatid, pag kayo po ay ginawang kasambahay, tingnan niyo that is training for you to become managers. Pagka tingnan mo kayo, anong trabaho mo yan? Ako ay manager. Ay manager. Talaga naman ganyan, di ba? Yung lahat ng papasok sa bahay ni Potiphar, siya ang nakasiwa. Siya ang steward. Kung bata ka, ang pangalan mo, steward ako. Ginawa mo steward. Dito sa Taiwan, steward. Pangarap mo ng bata, maging steward. Nasa ka ngayon, OFW, ako steward. Nakuha natin, no? Ay, teka mo na, hindi ko pa pala na ano. Hindi ko pala na nakuha natin. Yung binasa natin, yung Jeremiah 29:11, kaugnay ko yun dito sa nangyari. At pinagod ko niyan noong Romans 8:28 that God is working for our good. Kahit na may groaning, kahit may mourning, but still God is working for our good. Kaya kung tayo man ay dumaraan doon sa mourning and groaning, tingnan natin that we are God's masterpiece.
at hinububog tayo ng Diyos, inihahanda tayo ng Diyos. Kasi madaling pakawalan ang isang bagay na hindi pinaghirapan, na wala kang kwento. Kaya huwag kayong magtaka, bakit sinasabi, Pastor, kapapadala mo lamang, ang bilis nila yun. Kasi hindi nila pinaghirapan yun. Kaya nagpadala ka doon sa malapit sa mall, syempre magpupunta sila, mamamagalit sila. May maganda sine, sine pa sila. Kaya justified. Mga kapatid, ito po, no, tatlong bagay ang nais kong iwan po sa inyo. We can always count on Him. God did not abandon the Jews in their time of need. Second, Jesus will be with us even to the ends of the earth. Yan ang pangako niya, di ba? I will be with you to the ends of the earth. I will never leave you nor forsake you. Pangmuli, God is working all things together for our good. Ulitin mo natin. God is working all things together for our good. Amen. Look, kaya nga po yung faith natin ng arrest, hindi sa kakayanan natin, hindi sa ginagawa natin, hindi sa magagawa natin, kundi sa kabutihan ng Diyos. Amen. Kundi sa faithfulness ng Lord. God is faithful. No? God is working all things together for you. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Father, we praise you and we honor you, O God. We thank you, Lord, even sa time na maaaring dumadaan kami sa morning, maaaring dumaraan kami sa grieving, O Lord. We thank you, O Lord, na alam namin na bago pa mangyari ang mga bagay, naroon ka na. Gumawa at pumilos ka na, O Diyos. At patuloy po na ituon niyo po ang pananampalataya ng bawat isa. Sa kabutihan mo, O Diyos. Ituon po namin ang aming sarili na kayo ay para sa amin at kami ay para sa iyo, O Diyos. Panginoon, nawa patuloy po, O Diyos, anuman yung pinagdaraanan ng bawat isa, abutin niyo po sila, palakasin niyo po, at makita namin na kailanman ang gusto ninyo ay ang aming kabutihan. Kailanman, O Diyos, noon pa man hanggang ngayon, lagi kayong tapat. Yes, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.